Dito sa aming bayan, ay may kakaibang story akong nalaman, tunay ito at ikwekwento ko, ako nga pala si Rowena. Isang bata dito sa bayan ng Mayumi, dito sa amin, ay sadyang gawain na ng mga tao ang magtapon kung saan-saan, kagaya ng basura tinatapon na lang sa bakanteng lote. Maging sa ilog ay dumadaloy ang iba't ibang klase at amoy ng basura. Ang ganitong pangyayari ay hindi nakataka-taka sa akin, at sa mga nakatira rito. Rowena, itapon mo nga ang basura doon sa lalagyan, puno na iyon anak. Opo inay, sagot ko. Sa di kalayuan sa aming bahay, ay nilakad ko ang malapit na tapunan ng basura, binuhos ko ito sa maraming nakatambak na basura. O kawawa naman ang bakanteng lupa na ito puno ng basura. Narinig ko ang tinig na iyon, sino po kayo? Aiha ako pala si Andoy. Isang missionary. Naglalakbay ako para maghatid ng magandang balita. Ganun po ba? Ako naman po si Rowena. Rowena bakit ka dito nagtatapon ng basura? Tanong niya sa akin, dito po talaga ang aming tapunan ng basura, lahat po ng tao ay dito nagtatapan. Ngunit alam mo ba na mas maigi kung taniman ito ng iba't ibang uri ng gulay, malinis na, may gulay ka pa na makukuha mula sa bakanteng lote na ito. Ngunit ngiti lang ang naisagot ko sa missionary, at maya-maya pa ay nagtanong siya sa akin, kung saan ang daan papunta sa bayan. Dito na po kayo dumaan sa likod namin, samahan ko na lang po kayo. Maaari ba Rowena? Opo pwede po, halika po, sundan niyo lang po ako. Sa aming paglalakad may nakita kaming binang na papunta sa ilog, may dalang lumang yero upang itapon sa ilog. Lumapit kami at agad na nagtanong ang missionary, magandang araw po. Ako po pala si Andoy. Isang missionary, pwede ko po ba mahiram ang konting oras ninyo? Sige makikinig kami, ano ba ang sasabihin mo? Babasahin ko lang po ang talatang ito at ipapaliwanag ko. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kanyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita, at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Walang pananalita o wika man, ang kanilang tinig ay hindi marinig. Ang kanilang pangungusap ay lumaganap sa buong lupa, at ang kanilang mga salita ay hanggang sa wakas ng sanglibutan. Sa kanila inilagay niya ang tabernakulo na ukol sa araw. Ang gandang pakinggan ng iyong binasa, maaari mo bang ipaliwanag ito? Opo sige po, alam niyo po ba na ang kalangitan ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos? At bagamat walang bibig ang mga bituin, mga puno, maging ang buwan at araw, ngunit sila'y nagsasalita, araw-araw, gabi-gabi at nagpapahayag ng kanilang kalaaman na meron Diyos na buhay. Dahil ang buong creations po ay may fingerprint ng Diyos. Na walang dahilan kung bakit may universe, mga star, at iba't ibang uri ng mga isda sa karagatan, mga hayop sa kalupaan at himpapawid, walang ibang dahilan kundi ang Diyos. Kaya ang buong creation po ay tunay na maganda. Isa itong magandang balita para sa akin I hope. Ngunit bakit marami ang ayaw makinig sa salita ng Diyos? Tama po, dahil ang Bible man ay nagsasabi na sino tinatago nila ang katotohanan na dinideklara ng buong creation. Ngunit minamanhid natin ang ating mga sarili sa kasinungalingan, na minsan hindi na tumatalab sa atin ang katotohanan, na meron Diyos. Bagamat punong-puno ng fingerprints ng Diyos ang buong creation, ngunit ang ating pag-iisip ay sinasabing walang Diyos, at mula ito sa wala. Nang marinig ko ang mga iyon, maraming tanong sa akin isip ang gustong ko mawala. Kaya naman, dahil sa isang linggong mamamalagi ang missionary, inalok ko siya na sa amin na tumuloy. At lumipas ang ilang araw, maraming tao ang nakarinig sa salita ng Diyos, at maraming tao ang nagbago ng gawain. Kagaya ng walang pakialam sa paligid, ngayon ay nagtulong-tulong na ang aming barangay kung paano medyo bobaw ang kalinisan. Dahil napagtanto namin, na dapat pangalagaan ang nilikha ng Diyos, upang sa ganitong paraan, maluwalhati ang kanyang pangalan. Simula nang dumating sa aming bayan ang salita ng Diyos, nagdulot ito ng bagong istorya sa aming bayan. Na ang dating walang pakialam sa kalikasan, ngayon ay nagtutulungan.